Dear Kuya Bono, maraming nagsasabing gwapo ako pero wala lang yun sa akin dahil kung may katangian man ako na pinapahalagahan ko ay iyong pagiging mabuting tao ko, mabuting anak, kapatid, kaibigan. Masunurin akong anak, Kuya Bono, at naniniwala kasi ako na hindi kailanman gagawa o magdedesisyon ng magulang ko ng anumang ikapapahamak ko. Kaya naman maging ang pagpili ng babaeng mapapangasawa ko ay hinayaan kong sila ang gumawa, hindi ako kumontra. O alam kong 19 kopong-kopong pa noong mauso ang arranged marriage at sa panahong ito ay anak na ang nasusunod sa pagpili ng aasawahin niya. Pero sabi ko nga masunurin akong anak at sobrang okay naman si Idel para sa akin. Pero hindi ako okay kay Idel nung una. Binago niya ang ilang bagay sa akin gaya ng pananamit, gupit ng buhok at yung pagiging palangiti ko kahit sa mga hindi ko kakilala. Binawal din niya. Sumunod na lang ako at least kapag kasama ko siya. Pero kapag wala siya sa paligid ko, ako pa rin yung ako. Maganda rin naman si Idel and well-pampered siya ng magulang niyang dating amo ni Papa. Mag-isang anak lang si Idel dahil may edad na ang parents niya nung sila ay mag-anak. Ang siste, dating OFW ang mama ni Idel at ang papa naman niya ay naghintay lang kaya naman 43 years old na silang pareho nung sila ay makasal. 47 na ang mama ni Idel nung siya ay isilang. Nagbuntis daw noon ang mama ni Idel sa unang pagkakataon pero nakunan. Kaya naman si Idel ay tinuring na napakahalagang regalo ng Diyos sa magulang niya. Si Papa naman ay napakabait, napakabuting tao kaya naman naniwala ang parents ni Idel na magiging mabuti ang kalagayan ni Idel kung ako ang mapapangasawa niya. Ako naman hindi ko sinadyang hindi magka-girlfriend nung nag-aaral pa ako. Oo, nagsipag din talaga ako sa pag-aaral kasi nga hindi ako likas na matalino. Kung yung ibang kaklase ko kahit hindi nagre-review, pumapasa sa test dahil may naiwang aral sa utak nila nung mag-discuss ang teacher, ako kailangan ko talagang ulit-ulitin ang aralin 1 oras bago ang exam para may maisagot ako kahit papano. Kung hindi ako nagpakasipag at nagtiyaga sa pag-aaral, baka hindi sana ako nakatapos kahit hindi ako uma-absent o naglalakwatsa. Sabi nila wala daw taong bobo. Inisip ko nga noon kung tao ako, lalo na nung elementarya pa lang ako. Talagang pasang-awa lang ako noon. Grade 5 ako, hindi pa ako masyadong marunong magsulat at magbasa kahit Tagalog. Ako ang pinakamahina sa klase, Kuya Bono. Naging tampulan nga ako ng tukso at pangmamaliit noon, hinayaan ko lang kasi totoo naman. Ayoko na nga mag-aral noon kasi mga magulang ko hindi naman parehong nakapag-aral. Si mama nga kahit elementary hindi tinapos. Si papa hanggang 2nd year lang sa high school. Sabi ko noon kahit makatagpo lang din ako ng kagaya ng magulang ni Idel na kukuha sa akin para maging katiwala nila, okay na ako. Pero nagkaroon kami ng kapitbahay, si Tita Joby na siyang nagtiyagang turuan ako. Pinilit ko naman ang matuto, Kuya Bono, kaya nung magtapos ako ng elementary, nakakabasa at nakakasulat na ako kahit English. Salamat kay Tita Joby. Magkasabay kong nakita sa unang pagkakataon sina Tita Joby at Idel nung grade 5 ako. Araw kasi ng Sabado nung dumating sila upang tingnan ang lote sa tabi ng loteng kinatitirikan ng aming bahay. Lote yun ni Sir Naldo na amo ni Papa. Maging ang loteng kinatitirikan syempre ng aming bahay ay kay Sir Naldo din. Si Papa ay katiwala sa bukid, fish pond at rest house ni Sir Naldo na nasa malapit lang din sa amin.
Si Papa din ang nagsasaka sa 3 hektaryang bukid na yon. Nasa dulo kami ng barangay. Noong mga panahong yon, kami lang ang nakatira sa gawing yon, pero si Tita Joby nga, na kaibigan pala ng mga magulang ni Idel, ay bumili ng kapirasong lote na pinatayuan nila ng kanilang cute na bahay. Pamangkin ni Tito Joby na nasa abroad noon ang gumastos sa pagpapatayo ng kanilang bahay. Si Tita Joby ay matandang dalaga na siyang kumupkop at nagpaaral sa pamangkin niyang si Kuya Tristan. Suplada si Idel nung una ko siyang makita. Nakatitig ako sa kanya at alam kong nakangiti ako kasi ugali ko talaga ang ngumiti sa mga tao kahit hindi ko kakilala, pero inismiran ako ni Idel. Sariwa pa sa alaala ko ang itsura ni Idel noon, maging ang kulay violet niyang bestida noon na mayroong kulay light purple na dekorasyon sa leeg at braso. Ganon din ang kulay ng kanyang headband. Noong pinapatayo na ang bahay ni Tita Joby ay kayayari lang ng anihan kaya't hindi masyadong busy si Papa. Tumulong siya sa paggawa ng bahay ni Tita Joby at ako naman ay lagi noon doon at isang araw ay inutusan ako ni Tita Joby na bumili ng merienda ng mga trabahador. Iyon ang simula ng pagiging malapit namin ni Tita Joby. Naging utusan niya ako kapag wala akong pasok. Inaabutan niya ako ng barya pagkatapos noon at malaking bagay yun para sa akin dahil nakakaipon ako sa aking alkansya. Sanay akong hindi magmerienda kapag recess, Kuya Bono. Sa umaga, sinasabihan kami ni Mama na kumain ng marami para hindi kami gutumin at nang hindi na kailangan mag-recess. May isang umagang inutusan ako ni Tita Joby sa talipapa sa bungad ng barangay. Sabi niya, ilista ko raw ang mga ipapabili niya. Magluluto kasi siya noon ng pansit. Binigyan niya ako ng papel at ballpen. Ididikta ko, isusulat mo ha. Hindi ko mahanap yung salamin ko eh. At nagsimula na siyang magdikta pero wala akong naisulat dahil ang totoo, pangalan ko lang noon ang alam kong isulat. Di yun nalaman niya na hindi pa ako marunong sumulat. Ang sabi niya, ay nako Nero, grade 5 ka na. Bakit hindi ka pa marunong sumulat? Ibig sabihin yan, hindi ka rin marunong magbasa. Nahihiya akong umamin noon, Kuya Bono, at ngumiti na lang ako. Hanggang sa napilitan siyang hanapin ang salamin niya at siya nang nagsulat ng listahan ng mga bibilihin ko. Nang matapos ay inabot niya sa akin ang listahan. Ibigay mo na lang yan sa tinderang pagbibilhan mo, no? Bili niya sabay abot sa akin ng pera. At Nero, kapag wala kang ginagawa, pumunta ka dito at tuturuan kitang magsulat at magbasa. Retired government employee si Tita Joby. Dati siya sa Kapitolyo pero mahusay at matyaga siyang magturo, Kuya Bono. Nahihiya ako nung una pero pinilit ko din talaga. Sa hapon pa, sa halip na magpabili siya sa akin ay nagpapasama na lang siya papuntang talipapa. Mataba siya, Kuya Bono, kaya mabagal siyang maglakad at madali ding hingalin kaya't banayad lang talaga ang hakbang namin. At lahat ng madadaanan naming may nakasulat, pinapabasa niya sa akin ng malakas. Pati yung mga nakasulat sa mga sidecar ng tricycle, yung mga nasa mudguard ng jeep, yung mga kasabihan gaya ng kapag sexy, libre, pag mataba, doble. Grabe ang tawa ni Tita Joby noon. Nakitawa na rin ako. At ang sabi pa niya, buti na lang, hindi ko naranasan na mag-jeep. Sisigilin pala ako ng doble. Grade 6 na ako at marunong na akong magbasa noon pero ganun pa rin ang gawin namin ni Tita Joby. Malapit na kami sa talipapa noong araw na yun nang makita ko ang nakahintong jeep na mayroong ganitong nakasulat. Natuto kang maglande,
magtiis ka sa hapde. Ano? Takang sabi niya nung marinig niya ang sinabi ko. Yun po sa jeep. Napatawa ulit siya noong siya mismo ang nagbasa. Ano po yan, Tita Joby? Tanong ko kasi hindi ko talaga naiintindihan noon. Ay nako, wag mo nalang pansinin yan, Nero. Pang adults only yan. Kaso naman Kuya Bono ay nasa estado ako noon na parang gutom ako sa kaalaman at parang ayokong palagpasin kapag may na-encounter akong bagay na hindi ko naiintindihan. Kay Ate Lovie ko tinanong, ang kapatid kong panganay, at siya ang nagpaliwanag nun sa akin. Kaya lang, naging personal ang kanyang paliwanag dahil may nangyari na daw sa kanila ng boyfriend niyang si Kuya Mumar. Isang linggo ang dumaan, nakipagtanan si Ate Lovie at makaraan ng 3 buwan, ikinasal sila sa edad na 18 lang. Sa munisipyo ikinasal sina Ate Lovie at Kuya Mumar pero may handaan sa bahay. Nagkatay sila noon ng 3 baboy at 50 manok. Nakita ko ang mag-asawang amo ni Papa, sina Sir Naldo at Ma'am Melinda. Iginala ko noon ang aking paningin para makita si Edel pero wala siya. Ang ginawa ko pa nga ay sumilip ako sa bintana ng kanilang sasakyan. Baka kako naroon sa loob ng kotse si Edel pero wala din siya doon. Nakita ko lang ulit si Edel, Kuya Bono, makaraan ng 15 taon. 15 years, Kuya Bono. At ito ay 2 araw bago kami mamanhikan sa kanila. Kasama ni Kuya Tristan si Edel nung araw na yon. Si Kuya Tristan ay pamangkin ni Tita Joby. Dati siyang OFW na nagsawa na sa abroad kaya't nagnegosyo na lang sa aming bayan. Hapon nung dumating sila sakay ng kotse ni Kuya Tristan. Katatapos ko lang namang maligo noon dahil kagagaling ko ng bukid na sinasaka ni Papa kung saan kami ay nagpatanim gamit ang bagong binhi ng palay na hiningi ko lang sa boss ko. Nagtatrabaho ako noon sa isang mayamang tao na hindi ko nalang babanggitin ang pangalan dahil hindi ako nakahingi ng pahintulot na isali siya sa aking kwento. Basta't sila ng kanyang asawa ay negosyante at mayroon silang malawak na lupaing pang-agrikultura at ako ang kanilang agronomist. Mayroon silang opisina sa bukana ng bayan ng Kamiling. Nasa loob ito ng compound kasama ang 2 malalaking bodega. Nagtapos ako ng kursong BS in Agriculture, Major in Agronomy sa TAU o Tarlac Agricultural University sa Kamiling. Nakatabing bayan lang ng aming bayang San Clemente. Napakaitim ko noon, Kuya Bono, dahil halos araw-araw ako sa bukid. Nung bata pa ako hanggang high school ay hindi ako pinalulusong ni Papa sa bukid. Sabi niya ay hindi raw ako magiging magsasaka. Mag-aral lang daw ako ng mag-aral dahil magiging professional ako bahalang araw. Positibo si Papa noon na magiging professional ako samantalang ako noon ay nai-stress sa mataas niyang expectation sa akin at ang totoo, nahihirapan ako noon palang high school ako dahil hindi nga ako matalino. Hindi naman ako bumabagsak pero mababa talaga ang mga grado ko kahit na ginagawa ko na ang lahat ng kaya ko para mag-aral mabuti. Sa pagsisikap lang at syempre sa awa ng Diyos, Kuya Bono, ay nakatapos naman ako ng college. Pero hindi ko naramdaman yung pride na kagaya ng naramdaman ni Papa. Ni hindi ko kayang magyabang, Kuya Bono, na degree holder na ako dahil alam ko sa sarili ko na mabababa ang mga grado ko. Pribado ang kumpanya ng boss ko at tinanggap lang ako dahil sa diplomang dala ko. Sinadya kong huwag dalhin ang transcript of records ko noon dahil ayokong makita niya ang mabababang grades ko. Natanggap pa rin naman ako pero hindi ganoon kataas ang sweldo. Gayunpaman ay ayos na sa akin yon. Masaya na ako dahil may trabaho na akong nakalinya pa sa tinapos ko.
Pero yun nga, hanggang noong 26 years old na ako, Kuya Bono, ni minsan ay hindi pa ako nagka-girlfriend. Marami akong naging crush. 3 sa kanila ang sinubukan kong ligawan pero pinagbabasted lang ako. Mula noon ay hindi na ako nagtangkang manligaw ulit. At nung sabihin ni Papa na mag-aasawa na ako, natawa pa ako at ang sabi ko, saan naman ako kukuha ng asawa pang? Si Idel, anak ng amo ko. Nagulat ako noon pero hindi ko inisip na nagbibiro si Papa dahil hindi siya marunong mag-joke o mag-prank. Kinausap ako ni Sir Naldo. Matatanda na kasi sila at nag-iisa si Idel na anak nila. Gusto daw nilang makatiyak na mapupunta sa matinong lalaki ang anak nila kaya ako ang kinausap nila. At ikaw, anak, ang magiging asawa ni Idel. Hiyang-hiya ako nung humarap ako kay Idel, Kuya Bono. Tinawag kasi ako ni Kuya Tristan. O Nero, ito mapapangasawa mo. Nakangiti sabi niya. Nahihiya ako makipagtinginan kay Idel kaya't saglit ko lang siyang sinulyapan. Mas matagal ko pang natitigan si Tita Joby sa kusina at parang hindi siya masaya. Bahagyang nakairap at nakasibangot. Hindi kami nakapag-usap ni Idel noon. Hiyang-hiya kasi talaga ako. 2 araw ang lumipas, namanhikan na kami. Sina Mama, Papa at Kuya Tristan ang kasama ko. Hindi na kasama si Tita Joby dahil masama daw ang pakiramdam niya. Pero ang totoo pala ay ayaw makisali ni Tita Joby sa pamamanhikan at lalo naman sa pagpapakasal namin ni Idel. Mabilis ang naging proseso, Kuya Bono. 2 buwan ang dumaan, nakaset na ang kasal namin. Nakapagpamudmud na ng invitation si Mama sa barangay. 1 araw bago ang kasal, gabi noon at kararating lang namin ni Kuya Tristan, galing kami sa bahay ni Idel kung saan kami tumulong sa pagse-set up ng venue para sa kasal. Nadatnan kong malungkot na nakaupo si Tita Joby sa balkonahe nila. Binati ko ng magandang gabi at ang sagot sa akin, excited ka ba, Nero? Ngumiti lang ako at ang sagot ko'y, opo yata, tita. Muli siyang natahimik at parang pinilit lang ang ngumiti. Umupo ako sa harap niya dahil parang gusto kong malaman ang dahilan ng kalungkutan niya. Ilang araw ko na kasing napapansin na parang wala siya sa sarili niya kaya lang hindi naman siya nagsasalita kahit nasa harapan lang niya ako kaya ako nang nagsalita. Tita Joby, pwede ba akong magtanong sa iyo ng medyo personal? Ano yon, Nero? Tita, bakit hindi ka po nag-asawa? Bahagya siyang umiti bago sumagot ng, nawalan ako ng gana, nawalan ng tiwala. Nagka-boyfriend din ako, 6 na taon kami. Pero nang pag-uusapan na namin ang kasal, nagbago ang isip niya hanggang sa nilayuan na ako at naghanap ng iba. Naku, sorry tita. Wala na yun, Nero. Hindi ako nagsisisi na hindi ako nag-asawa. Pero ikaw, sana hindi mo pagsisisian ng pakikipag-asawa mo. Maluwang ang bakura ni na Sir Naldo. Malaki ang sosyal na damarang itinayo pero karamihan ng mga dumalo ay galing lang sa aming barangay. Yung mga kinumbidan nila mula sa partido nila, kamag-anak at kaibigan ay wala pang 10. May nakasabay din kami ikinasal sa simbahan. Bali 2 pares kami noon na ikinasal ng pari ng sabay.
At nagtaka ako dahil okay lang yun kay Idel. Masaya naman ang ngiti niya at ramdam kong kusang loob naman ang pagtanggap niya sa halik ko noon sa harap ng pare. Sa reception sa bakuran nila, okay pa din naman si Idel. Masaya ang ngiti niya sa pagharap sa mga bisita maging sino pa sila kahit hindi niya kakilala. Malugod naman siyang nagpasalamat sa kanila. Namataan ko rin saglit si Tita Joby sa simbahan maging sa reception pero nung utusan ako ni Mama na tingnan si Tita Joby, hindi ko na siya nahagilap. At nung tanungin ko si Kuya Tristan, ang sabi ay nagpahatid na daw sa bahay nila. Sa madaling salita Kuya Bono, noon pa lang talaga ay nakikita na ni Tita Joby na hindi ako magiging maligaya sa pakikipag-asawa ko kay Idel. Three months lang after ng kasal namin, nagkasakit na si Sir Naldo. Dinala ito sa Maynila at doon pinagamot at nagtagal siya sa poder ng kapatid niya sa Novaliches. Kasama din siyempre ang biyanan kong babae na si Ma'am Melinda at kami lang ni Idel ang naiwan sa malaking bahay. At noon ko na nakita ang totoong kulay ni Idel. Hindi asawa ang turing niya sa akin. Alam ko sa iba pagkatapos ng kasal nagsisex na. Kami hindi. Oo, nag-honeymoon pa kami sa Baguio pero hindi kami nagtabi sa kama. Sa mga pinasyalan namin, hindi rin kami nagsasabay. Nauuna siya lagi. Tagabitbit ako ng bag niya, tagakuha ng picture niya. Ni wala nga kaming picture na dalawa sa Baguio, Kuya Bono. Ako naman dati pa, nahihiya talaga ako sa kanya. At mataas ang respeto ko sa kanya kasi alam ko yung gap namin. Para kaming langit at lupa, kumbaga. Kaya okay lang sa akin ang mga ipinapakita niya. Iniisip ko nung una yung sinabi sa akin ni Sir Naldo na kailangan lang daw namin ni Idel ng adjustment, lalo na ako. Marami daw akong gagawing pag-a-adjust sa ugali ng kanyang unika iha. Pero pasasaan daw ba't maaayos din yon? Mawawala din yung gap sa aming dalawa. Gayon pa man ay pinagkadiinan sa akin ni Sir Naldo ang salitang, "Ikaw ang lalaki, Nero, kaya ikaw dapat ang maghari. Ikaw dapat ang masunod." Oo, alam kong lalaki ako, Kuya Bono, pero nagtaka ako kung bakit takot ako kay Idel. Pero hinanapan ko yun ng solusyon. Ang ginawa ko, isang gabi nakipag-inuman ako kay Mang Tasyo, kapitbahay namin sa malaking bahay. Gabi, tinangka kong may mangyari sa amin ni Idel, pero pinagsasampal niya ako at binantaan pa niya akong kakasuhan niya ako ng rape. Ang sabi ko, "Rape? Asawa kita, Idel, kasal tayo." Ang sagot ay, "Bobo, rape pa rin kapag pinilit mo ang asawa mo." Ako ba ang bobo ngayon? Obligasyon mong paligayahin ako dahil asawa mo ako. Ano? Ang kapal naman ng mukha mong sabihin sa akin yan? Paliligayahin kita? Tanga ka ba? Kailan ka ba nakakita ng pusang nakipag-sex sa kalabaw? So kalabaw ang tingin mo sa akin? Hindi mo meron pa sa salamin para makita mo. Hindi na kailangan. Tapatin mo na lang ako, Idel. Bakit mo ako pinakasalan? Ibabalik ko ang tanong sa iyo, Nero. Bakit mo ako pinakasalan? Hindi ba dahil gusto mong yumaman kasi alam mong nag-iisa akong tagapagmana ng kayamanan at properties na magulang ko? Wala, hayaan kita dyan. Pero yung asamin na paligayahin kita, hindi yan mangyayari. Nagdidiri ako sa iyo. Isaksak mo yan sa utak mo. Napalagpas ko at natanggap ko pa yung panglalait na yon sa akin ni Idel, Kuya Bono. Inunawa ko siya kasi tama naman siya.
Maitim ako, araw-araw sa bukid. Para nga talaga akong kalabaw at siya'y kadalasan nasa bahay lang, minsan nasa mall, nasa mga spa at beauty parlor. Ang hindi ko lang halos napalagpas ay ang pambabastos niya sa mama ko. Minsan kasi dumalaw si mama sa malaking bahay at nagluto pa. Ewan ko ba naman kung bakit ginawa yun ni mama samantalang may tagaluto naman sa malaking bahay. Nagluto siya ng tinolang native na manok na dala pa niya. Siya din ang nagkatay at nagluto nga. Then nung kakain na kami, malugod niya itong inalok kay Idel pero ang sabi ni Idel, "Ayoko niyan. Hindi mo ako mapapakain ng luto mo." Nakita ko ang pagputla ng mukha ni mama dahil sa pagkapahiya. Natulala si mama noon. Sina Aling Elsa at Ate Olga naman na mga katulong sa bahay ay napatakip pa sa mga bibig nila at kay mama nakatingin. Si mama, kilala ko siya. Kilala ko ang ugali niya. Sa una, pagbibigyan ka pa, kaya't inasahan ko ang sabihin niyang, "Masarap yan anak, masustansya. Paborito nga yan ni Nero eh." Pero ang sagot ni Idel, "Sino ba kasing nagsabi na pumunta ka dito at magluto-luto? Oy Nero, kung namimiss mo yung mama mo, ikaw ang umuwi sa inyo. Ayoko nang kung sino-sino lang nakakapasok sa bahay ko." Inasahan kong stop na doon si mama. Ang ginawa niya ay kinuha niya ang malaking mangkok ng tinolang manok sa harapan ni Idel, tsaka ito dali-daling pumasok sa kusina. Ako'y tameme lang noon kahit nagliliyab ang kalooban ko kay Idel. Hindi ko inaasahang siya pa ang babastos sa aking ina. Nung makarecover ako sa pagkagulat, tinungo ko ang kusina pero wala na roon si mama. Ang sabi ni Boyong na anak ni Aling Elsa ay lumabas daw ng bakuran si mama, dumaan sa maliit na gate sa likod. Dali-dali naman akong lumabas din at sa kalsada'y natanaw ko si mama, naglalakad at malayo na. Tumakbo ako upang maabutan siya pero nung malapit na ako'y, "Bumalik ka doon Nero, kausapin mo ang asawa mo, uuwi na ako." Hindi ako tumigil sa pagtakbo hanggat katabi ko na si mama. "Bumalik ka doon, makipag-usap ka kay Idel." "Anong sasabihin ko mama? Anong pag-uusapan namin?" Noon ay tumigil siya sa paghakbang, tumitig sa akin at nakita kong medyo namumula pa ang mga mata niya na parang katatapos lang umiyak. Ang sabi niya, "Kung anong nasa puso mo anak, yun ang sabihin mo sa kanya." Hindi ako nakipag-usap kay Idel, Kuya Bono. Basta't kinuha ko lang ang mga damit ko at umuwi na rin ako sa amin. Si Papa naggalit pa sa akin. Hindi ko raw dapat iniwan si Idel. Asawa ko daw siya at ako ang lalaki. Ang sabi ko lang kay Papa, hindi asawa ang turing niya sa akin, Pang. Sinabi niyang, kayamanan lang daw nila ang habol ko. Huwag mong pansinin kung anong mga sinasabi ni Idel. Ang pahalagan mo, yung desisyon ni Sir Naldo. Ikaw ang pinili niya dahil may tiwala siya sa'yo. Anak, kung iisipin mo ang isang kaharian, ikaw na ang hari doon. At saan ka ba nakakita na yung hari nilayasan ang kanyang kaharian dahil nasa putak ng kanyang reyna? Hindi ko pinakinggan si Papa, Kuya Bono. Ibinilik ko sa dati ang buhay ko. Gamit ang lumang motorsiklo ay pumapasok pa rin ako sa trabaho ko sa Kamiling. That time ay inutusan ako ng manager namin na mag-attend ng seminar sa Nueva Vizcaya. Seminar yon ng mga farm owners at ako ang representative ng aming kumpanya. 3 araw ang seminar na yun, Kuya Bono, at sinikap kong matutunan ng lahat para may apply ko sa farm ng amo ko. Pagkatapos nun umuwi na ako ng Tarlac at 2 araw ang lumipas. Hindi ko inaasahang darating si Idel sa aming bahay. Nadatnan kong kausap niya sina Mama at Papa. Simple siya noon,
At parang mapagpakumbaba, naroon pala siya upang kumbinsihin na akong bumalik sa malaking bahay. Sabi ni mama sa akin, bigyan ko pa raw ng isang pagkakataon si Idel. Ganon kasi si mama, Kuya Bono, mahilig siya sa pangalawang pagkakataon. Pero habang naglalagay ako ng mga damit sa bag ko ay naulinigan ko si Idel na may kausap sa cellphone niya. Nagtago siya sa gilid ng bahay, malapit sa silid ko. Ang narinig kong salita niya ay, "Pa, okay kami dito. Nasa baryo lang si Nero dahil inaasikaso niya yung bukid doon. Pero mamaya po, pagdating niyo dito sa bahay, nandito na rin si Nero." Noon ko naunawaan ang palabas ni Idel. Napakawalang hiyang babae, pati magulang gustong lokohin. At ako, hindi ko siya kinonsinti. Ibinalik ko sa aparador ang mga damit ko at hindi ako sumama sa kanya pauwi sa malaking bahay. Kinaumagahan sina Sir Naldo at Madam Melinda ang dumating sa bahay. Sila ang kumimbinsi sa akin. Sinabi ko lahat ng dahilan ko kung bakit ayoko nang bumalik, pero ang sabi sa akin ni Sir Naldo, "Ikaw ang binigyan ko ng karapatan na kumontrol sa lahat ng bagay, Nero. Pati si Idel, kailangan niyang sumunod sa'yo. Hindi ka dapat malambot sa kanya. Oo, nag-iisa siyang anak namin at mahal namin siya, pero tingnan mo kami. Matatanda na kami. Hindi na namin kaya ang katigasan ng ulo niya. Bumalik ka sa bahay at ipakita mo sa kanyang lakas at tapang mo." Sa katangahan ko, Kuya Bono, ay sumama nga ako pa uwi ng malaking bahay. Kaya lang pagdating namin doon, wala na si Idel. At ayon sa mga katulong, 2 malalaking maleta daw ang dala niya at isinakay sa kotse ng lalaking sumundo sa kanya. Noon, Kuya Bono, ay gusto kong isipin na mas bobo pa sa akin si Idel. Sa bagay, graduate ako ng college, siya ay hindi. Puro barkada ang inatupag nung nag-aaral siya. At kung bakit nasabi kong bobo rin siya dahil sablay na sablay ang naging plano niya na sumunod sa gusto ng magulang niya na makasal sa akin para daw malipat sa amin bilang conjugal property ang mga properties ng magulang niya. Pero wala pang naganap na pagsasalin ng karapatan sa mga ari-arian ay pumalpak na siya. Ex-boyfriend pala niya ang sinamahan niya at iniwan niyang basta-basta ang mga magulang niyang matatanda na. Hindi ko na rin inalam ang dahilan ni Sir Naldo kung bakit binenta nila bigla ang malaking bahay. 1 buwan ang lumipas na hindi pa rin nagbabalik si Idel. Pati ang mga negosyo nila sa bayan pinagbebenta na rin. Nagtayo sila ng rest house type na bahay sa isang barangay na nasasakupan ng mga Tarem, Pangasinan. Magkatabi lang kasi ang bayan naming San Clemente, Tarlac at bayan ng mga Tarem, Pangasinan. Meron din silang malawak na lupain doon na karamihan ang tanim ay gulay. Mayroon din silang katiwala doon na kumpare din ni Papa. 5 buwan ang dumaan, sinabi sa akin ni Papa na dumating sina Sir Naldo sa bahay at nagbili na pumunta raw ako sa mga Tarem. Pumunta naman ako, Kuya Bono, at humanga ako sa ganda ng rest house type na bahay nila. Medyo malaki, may 3 kwarto at napakaluwang ng balkonahe sa harap at likod. Napakagaganda rin ng mga halamang namumulaklak sa harap at magkabilang gilid ng rest house. Iba't ibang bulaklak, iba't iba ang kulay. Pinatingnan sa akin ni Sir Naldo ang mga tanim nalang petchay na pineste ng mga insektong kung tawagin ay aphids. Ang problema ay ayaw ni Sir Naldo ng pesticide dahil gusto niyang organic lahat ng gulay doon. Marami daw kasi silang mga kaibigang mayayaman ang nag-o-order sa kanila ng mga organic na gulay. Sa madaling salita, pinagbubunot na lang namin ang mga petchay tsaka kami nagpunla ng iba
Binago lang namin ang diskarte at inihanda namin ang lupa upang ma-adapt sa organic farming. Kinailangan ko mag-leave sa trabaho ko noon, Kuya Bono, dahil mahaba-haba ang proseso sa pagtatanim. Tumira ako sa rest house ng 7 araw at noon ay naging malapit naman kami ni Arian. Si Arian, Kuya Bono, ay nag-iisang anak ni Tatay Claudio at Nanay Emma na mga katiwala ni Sir Naldo sa property na yon sa mga tarim. Maganda si Arian, simple morena. Pero mayroon siyang diferensya, Kuya Bono, na hindi halata sa pisikal na utsura. Siya ay mayroong mild autism. Sa madaling salita, para siyang bata kahit na mas matanda pa siya sa akin ng 1 taon. Pero sa totoo lang, nung una ko siyang makita, kay ganda ng ngiti niya sa akin. Kaya't syempre, ako pa na ipinanganak na palangiti ay nakipagngitian sa kanya. At iyon ang dahilan kung bakit kay bilis ding naging malapit ang loob sa akin ni Arian. Wala ding diferensya sa kanyang pananalita. Mapapansin mo lang ang behavioral disability niya sa laman ng kanyang salita. Para lang talaga siyang bata na mahilig mag-alaga ng mga halamang namumulaklak. Nalaman kong siya pala ang hardinera ng naggagandahang halaman sa paligid ng rest house. May mga pagkakataong napapahiya ako noon, Kuya Bono, kasi madalas ay bigla na lang tatabi sa akin si Arian at susubuan ako ng pagkain. Natatawa na lang noon ang mga magulang niya, maging sina Sir Naldo at Ma'am Melinda. Gusto ka niya, Niro, sabi pa sa akin ni Ma'am Melinda noon. Naikuwento din sa akin ni Nanay Emma na ako pa lang daw ang lalaking kinagiliwan ni Arian. Yung ibang lalaki nakapasok daw sa bakuran ay kinatakutan at kinasusuklaman ni Arian. Maging ang mga pinsan niyang nakatira sa baryo ay hindi niya ka-close. Matapos ng 7 araw ko sa mga tarim ay umuwi muna ako ng San Clemente upang mag-report sa trabaho ko. Pero nagtataka ako sa sarili ko noon, Kuya Bono, kung bakit bigla-bigla at lagi-lagi na lang pumapasok sa isipan ko si Arian. Medyo nalilito na ako noon dahil parang hindi ko matanggap-tanggap na umiibig ako sa isang may kapansanan. Pinitsuran ako ni Ma'am Levy habang nakaupo ako sa sofa sa loob ng office. Stolen shot. Ipinakita niya sa akin ang picture ko at ang sabi, larawan ito ng isang bagets na naalala ang crush niya, Niro. Sabi niya. Nakatingin kasi ako sa kawalan pero matamis ang ngiti sa labi ko. Pero ano mayo kung isipin na si Bruha ang naalala mo? Dugtong pa ni Ma'am Levy. Si Ideal ang tinutukoy niyang bruha. Hindi, ma'am. Hindi ko na nga siya naiisip eh. Buti naman. Pero sino na ang nakapagpangiti sa iyo ngayon? Tanong niya. Alam ko nakangiti pa rin ako nung makipagtitigan ako kay Ma'am Levy pero hindi ako nagbanggit ng pangalan. Ang sabi ko lang, basta ma'am, in love na ako ngayon. Biglang gumalaw ang mga mata ni Ma'am Levy patingin sa kisame tsaka bumalik din ang tingin sa akin. In love ka na ngayon. Ibig sabihin, hindi ka talaga na in love kay Bruha. Well, kung sino man yung kinainlaban mo kay Niro, gusto kong makilala yan at ako mismo ang kikilatis dyan. Sobra ka naming mahal, Niro, kaya gusto naming the best na babae ang mapunta sa'yo.
Lalong hindi ako nagsalita, Kuya Bono, dahil pakiramdam ko ang taas ng expectation ni Ma'am Levy. Siya ang pinakamatagal ng empleyado sa opisina. Ilang beses na siyang inalok ng amo namin na maging manager, pero tinanggihan niya dahil ayaw niyang masyado silang close ng boss namin. Mas gusto niyang close niya ang mga katrabaho niya. Hindi kasi maiiwasan, Kuya Bono, na kapag manager ka na, kukunin ng big boss ang 100% na loyalty mo. At yung mga katrabaho mo naman ay mangingilag sa'yo. Ayaw ni Ma'am Levy ng ganon. At oo, parang magkapantay lang kami ng posisyon doon, pero ma'am ang tawag namin sa kanya dahil sa mataas naming respeto sa kanya. Kasi napakabait niya, Kuya Bono, lalo na sa mga baguhan at mabababa ang pwesto. Pero hindi pa rin ako nagkwento sa kanya tungkol kay Arian. Pero kay Tita Joby, kinuwento ko lahat. Lahat-lahat. Gaya ng dati ay nakinig siya at sa huli ang sabi niya, pwede ko ba siyang mamit Nero? Nung sumapit ang linggo, magkasama kaming nagsimba ni Tita Joby. Nasa Maynila noon si Kuya Tristan pero nagbus lang siya kaya naiwan ang kotse niya na kaya palang i-drive ni Tita Joby at yun ang sinakyan namin papuntang Mga Tarem. Pero hindi lang pala ang makita si Arian ang sadya ni Tita Joby doon kundi sina Ma'am Melinda at Sir Naldo din. Nagyakap-yakap sila. Lumuha pa sina Ma'am Melinda at Tita Joby. Nagkabati pala sila. Dahil nasira ang pagkakaibigan nila noon kasi hindi talaga sumuporta si Tita Joby sa pagpapakasal namin ni Idel. Tahasan daw siyang kumontra at nakapagbitaw pa ng masakit na salita na hindi nagustuhan ng mag-asawa. Pero kay sarap sa pakiramdam, Kuya Bono, na ako mismo ang nakasaksi ng pag-aayos nila at pagtanggap din ng mag-asawa sa pagkakamali nila. Pero hindi sila nakarinig ng sumbat mula kay Tita Joby na hanggang ngayon, Kuya Bono, ay tinuturing kong buhay na bayani ng buhay ko. Hindi ka niya sasaktan pero kailangan mo magsakripisyo sa maraming bagay. Ganito ang salita ni Tita Joby matapos niyang makausap si Arian. Nasa balkonahe kami ng rest house ni Sir Naldo ng umagang yon. Pasado 5:00 pa lang ng umaga at kami ay nagkakape. Pero alam kong kaya mo yan, Nero, kung talagang mahal mo talaga si Arian. Dugtong pa niya. Ang tanong ko naman, paano si Idel, tita? Kasal kami. Hindi gumalaw ang mga labi ni Tita Joby pero may boses ng babae akong narinig na nagsalita. Kami nang bahala kay Idel. Sabay kami napalingon ni Tita Joby kay Ma'am Melinda na noon ay may hawak ding mug ng kape at pumwesto rin sa harapan naming dalawa. Gusto ko talaga namin makausap tungkol kay Idel, Nero, pero hindi namin alam ng asawa kung paano sisimulan kasi kami ang may kasalanan. Sana nakinig na lang kami noon kay Jovita. Dugtong pa rin Ma'am Melinda sabay tingin sa tinukoy niyang Jovita, si Tita Joby. Gusto ko ni Arian at gusto ko namin para sa kanya, Nero, pero hindi magiging madali dahil alam mong may diferensya si Arian. Kaya kailangan mong pag-isipan tong mabuti. Oo, Kuya Bono, pinag-isipan kong mabuti. Kinailangan ko pang mag-resign sa trabaho ko sa Kamiling dahil nagawan namin ang paraan ng ilang bahagi pa ng lupain ni Sir Naldo na matamnan at magamit sa organic farming. Doon ako nag-focus at naging matagumpay ito dahil maraming mayayaman ang gusto ng organic vegetables. Mga kaibigan mismo ni Ma'am Melinda at Sir Naldo. At habang naroon ako ay sinabay ko ang pag-obserba sa damdamin ko kay Arian. At araw-araw, Kuya Bono, ay para itong tanim na lumalago.
Hindi ko lang makakalimutan yung araw na nagpadala ng 2 bibe si Tita Joby. Babae at lalaki yung bibe para daw may makatay at may maulam si Sir Naldo na mahilig talaga sa karne ng bibe. Pero hindi daw pumayag si Arian na katayin ang mga bibe. Sa halip ay inalagaan niya ito hanggang sa mangitlog ang bibing babae, nagpisa at dumami. Ilang taon din, Kuya Bono, ang ginamit ko upang sukatin ang damdamin ko para kay Arian hanggang sa nagpasya na ako magsama na kami bilang mag-asawa. Hindi kami ikinasal nung una dahil kasal na ako kay Idel. Pero nung magpakita sa wakas si Idel sa magulang niya, at siya noon ay isa na ring magulang dahil naanakan na siya ng kanyang boyfriend na mahirap lang din pero mayabang, pinuwersa ni Sir Naldo si Idel na makipag-cooperate sa annulment ng kasal namin. Naghihirap na si Idel noon kaya nga nagpakita na siya. At wala siyang choice kundi ang sumang-ayon sa gusto ng papa niya. Kaya lang 2 ng anak namin ni Arian nung makuha namin ang annulment at kami sa wakas ay nagpakasal. Pumanaw si Sir Naldo noong 2013 sa edad na 92. Ibinigay niya sa akin ang rest house at ang lupain, regalo sana pero nakialam si Idel. Kailangan ko daw bayaran kahit 2 million pesos lang kasi mahigit 4 na ektarya naman ang kabuuang sukat ng lupain. Sabi ko noon, saan naman ako kukuha ng 2 milyong piso? Hulugan ko daw monthly sa loob ng 20 years. Pumapatak noon, Kuya Bono, na 8,300 kada buwan, pero pinababalang ni Ma'am Melinda ng 7,000 kada buwan kung kaya ko daw. Naging practical na rin si Ma'am Melinda noon dahil wala na nga si Sir Naldo at si Idel na lang ang natira sa kanya kaya hindi niya nakukontra ang kaswapangan ni Idel. Naisip din namin ni Papa at Tita Joby na napakamura na ng 4 na ektarya kung tutusin ay 1.6 million lang kaya pumayag na kami. Sabi pa nga kasi nila sa panahong ito ay wala na raw libre. Kaya kahit na regalo dapat sa akin yun ni Sir Naldo ay pinagsikapan kong mabayaran na rin. Ito ang dahilan kung bakit ako napunta naman dito sa Japan bilang farmer. Medyo matagal nga lang bago ako nakaalis, Kuya Bono. Inabot ng kulang 1 taon lahat. Schooling, training, pag-aaral ng Nihongo. Nakapag-flight ako taong 2015. Nakapagbakasyon na rin ako ng 2 beses, 2018 at last year 2023. At sa ngayon ay maayos na ang buhay namin, Kuya Bono. Kasama na rin ni Arian ang mga magulang ko sa mga tarem. Masaya sila doon dahil magkakasundo sila ng pamilya ni Arian. Tulong-tulong sila sa pag-aalaga at paggabay sa 3 ng anak namin ng asawa ko. Si Arian kasi, Kuya Bono, ay hindi nakakapunta ng bayan ng mag-isa. Natatakot siya lalo namang hindi siya pwede sa mall nang walang kasama. Noon nga, nag-mall kami sa Tarlac City. Takot na takot siyang sumampa sa escalator kaya naghagdan na lang kami. Mapagmahal na ina at asawa si Arian, Kuya Bono. Hands-on naman siya sa mga gawaing bahay, maging sa mga bata, pero habang lumalaki ang mga bata ay nagiging pasaway sila at ayon kay mama ay madalas nilang napapaiyak ang asawa ko. Naawa ko kay Arian pero sabi naman niya ay kaya daw niya, huwag daw ako mag-alala. Ako naman dito sa Japan ay sanay na sa trabaho at klima. Sa totoo lang ay hindi naman mahirap ang mga gawain dito dahil puro naman high-tech na makina ang gamit. Ang mahirap lang talaga ay kapag naiisip ko ang pamilya ko, homesick at sakripisyo lang talaga. Well, at least yung lupa na dapat ay babayaran ko ng 20 years ay nabayaran ko sa loob lang ng 5 years.
na fully paid ko at nakuha ang titulo at iba pang papeles noong 2021. Kaya nung sumunod na taon ay nagpatayo na rin kami ng maayos na bahay kung saan nakatira ngayon ang magulang ko at nakababatang kapatid ko. Mas gusto kasi ni Arian Kuya Bono sa rest house na bigay ni Sir Naldo. Pero yung panganay namin ay mas gusto sa maliit na bahay ng biyanan ko. Nasa iisang bakuran lang naman sila kaya okay lang kahit na magkakaiba sila ng tulugan. Si Edel ay nagnenegosyo din ngayon. Natuto na rin siya sa buhay dahil napansin niyang nauubos ang yamang minana niya sa kanyang magulang. Malakas pa naman si Ma'am Melinda at sila pa rin ni Tita Joby ang matalik na magkaibigan. Napatunayan ko Kuya Bono na marami ang taong mahihina pero laging nagpapadala ang Diyos ng taong tutulong, gagabay upang ang taong mahina ay lumakas at matuto rin sa buhay. Kung may ganitong tao sa buhay mo kahugot, pasalamatan mo at pahalagahan habang buhay. Gumagalang at nagpapasalamat, Nero. Kahugot na Nero, napaka-inspiring ng iyong kwento. Maraming salamat sa pagtitiwala sa ating programa. At ito ay isang leksyon sa mga magulang. Hindi po ba? Pilitin nyo naman sana, lalo na sa mga nanay na siyang maiiwan sa bahay. Sanang pilitin nyong makapag-aral. Kahit na high school level lang. Makapagbasa lang, matuto lang ng mga basic na English. Hindi ba upang sa ganoon kung hindi kayo magtatrabaho at aasa kayo sa inyong mister sa paghahanap buhay ay kaya maiiwan sa bahay at matuturuan nyo ang inyong mga anak na mga basic lamang. Hindi ba pagsusulat, pagbabasa. Sa tingin ko ganoon ang nangyari kay Nero sapagkat yung kanyang nanay nga ay hindi nakapag-aral at syempre yung tatay ay high school level kaya lang ay siya naman ang naghahanap buhay. Okay? At ako isang ayon din na meron din talagang tao na hindi matalino, yung kahit pilitin mo talagang may limitasyon eh. At sa tingin ko may kinalaman din dyan yung mga sustansya ng pagkain pinapakain sa mga bata. So, hindi kailangang mahal, di ba, ang mga masusustansyang pagkain? Pasensya na sa ating mga aso, muli at mga kambing. And, syempre, pinakamahalaga dyan yung tiwala at takot at pagmamahal sa Diyos sapagkat siya syempre yung ultimate na magbe-bless sa'yo ng magandang buhay na siyang nangyari sa'yo, kahugot na Nero. Congratulations sapagkat alam ko hindi ka mayabang eh. Ang sabi mo lang ay okay na kami ngayon, okay na ang buhay namin ngayon. Pero na-imagine ko kung gaano kaganda yung buhay mo kasi the fact na 5 years mo lang binayaran yung lupa na dapat ay 20 years and I think talagang malayo pang mararating mo at parang nakikita ka rin kung anong klaseng kinabukasan ang magkakaroon ng mga anak mo sa tamang paggabay lamang at sana ay magawa yan ng iyong misis na yun nga merong autism na mild pero yan ay gumagaling naman hindi nga lang biglaan but I believe na kasi nagmamature sila parang ang pagkakaunawa ko sa autism ay delay lang yung kanilang intellect hindi ba? So kung sabi mo nung siya ay 26 parang 10 years old siya so pagdating ng time na siguro 50 na siya 50 na kayo ay mature na siya hindi ba? Dasal lang ulit at tiwala sa Diyos. Ipagkatiwala mo sa Kanya ang lahat. Kahugot na Nero, okay? And you are actually blessed then with your family, magulang mo at magulang ng asawa mo sapagkat nasa isang compound sila at nakikita kong gaano nga kasaya yung kanilang pagsasama. Pagtutulungan para sa ikagaganda ng inyong buhay, ng inyong pamilya. Again, kahugot na Nero, maraming salamat. I salute you and God bless you more. Ngayon sa ating mga shoutout, Ann Rosa, magkalapit sa title ng Pag-ibig o Prinsipyo, Home, My Happy Ending.
Ay, nako, kailan ba ito? Medyo full load na, no? Full memory na ako. Joe Gumaru, magandang gabi. Palagi kami nakikinig at inaabangan ng mga bago mong upload mula dito sa Santa Maria, Isabela. Salamat, Joe. Isabel Gaspar Eclar, shout out to you. Nicholas Lincoln Redberg. Salamat po at may bago na namang aabangan. Always a bangers here, Kuya Bono. It's Arabic. Shout out to you. Aldrin Montrosa, pa-shout naman po Kuya Bono from South Korea. Pati na rin po pinsan ko na si Mark Jacob M. Vargas na lagi rin nakikinig. Excited na sa mga bago nyong upload. Thank you, Aldrin. And Ann Ignacio of Sampaloc, Cabanatuan, Isabela, shout out to you. Roslyn, shout out to you. Leslie Atorod Sanchez. Pa-shout kay Bono, always the bangers from Kuwait. Maraming salamat for not skipping ads. Lynn Antonio Tolosa, abangers here in Hong Kong. Pa-shout po sa family Tolosa of Magsingal, Ilocos Sur. Shout out sa inyo lahat dyan. Berlin Joy Gelbay, shout out to you. Elizabeth Abonberry, pa-shoutout po sa hobby ko, advance happy birthday Ty Warren Berry. Abangers here in San Isidro, Isabela, Kuya Bono, shout out sa inyo. Diyan kami bumibili ng lunch namin, lagi. Parang bagong tindahan dyan ng pagkain, ulam. Janet Kawilan Cabaro Matalang, thank you. Zaira Sakupayo, shout out to you. An, pa-shoutout naman Kuya Bono, always sa bangers here in Kuwait. Edison Mirasol, magandang gabi. Nako, tanghali. Shoutout sa asawa ko na si Sally Mirasol sa story ni Cario. May bago na naman kaming abangan. Ano daw? Nagandahan ang asawa ko na si Sally Mirasol sa story ni Cario. May bago na namang abangan. Maraming salamat and I'm sure na nagandahan din kayo dito sa kwento ni kahugot na Nero. Clarence Kumaid Gate, pa-shout Kuya Bono, no problem. Clarence Moises de la Cruz, pa-shout Kuya Bono at kay Ma'am Ella Reyes Corcuera at sa partner niyang si Joseph Aspurias. Ang ingay naman ng Ibon na yun, ano? Shout out sa iyo, Ibon. Christian Flores, shout Kuya Bono. Ruby Sagayadoro Magayano, Ruby Sagayadoro Magayano. Lagi nakagabang po, shout out from Ilocos Norte po, Agyaman, Kailian. Michael Bulao Daluping, shout kay Bono sa mga Task Force Agila at mga pulis dito sa Spring, Nambaran, Tabuk City. Thanks a lot, Michael. Anne-Marie, shout out to you. Edwin Henova Beria. Pa-shout naman po Kuya Bono sa isang kahugot na manlalayag na nasa gitna ng karagatan ng Atlantic Ocean. Ayan, Seaman Edwin Henova Beria, shout out sa inyo. Carol Tungpalan Batugal, always sa bakar si Kuya Bono, pa-shout na naman kami sa ni Ading Jackie Miguel at sa anak ko na si Joel Bert Batugal, nag-graduate bilang cum laude sa kursong Political Science sa UCV. Wow! Congratulations, Carol. Yan ay tagumpay talaga. Nagpe-pay off talaga yung paghihirap mo dyan bilang OFW. Congratulations din sa pagkakaroon mo ng mabuting anak at nag-aral mabuti. Congratulations. Napakaganda rin siguro ng kwento mo, Carol, kaya huwag kang mag-atubi ng ibahagi ito. Kahit wala mo ng ending ng love life, basta yung achievement mo sa iyong anak, ayos na yon. Part 2 na lang siguro yung love story. Kung may time ka lang. Jepot Nadok from Salvacion sa Guday Quirino, thank you. God bless and good health always. Maraming salamat, Jepot. Angela Ligayo, yehe, meron na naman. Sana makasulat ako sa iyo, na-expert kasi yung damdamin ko. Angela Ligayo. Lani Balinan Ligutay Bakay, shout out to you. Rahima Sanday Budi, assalamualaikum. Alaikum salam, Rahima. Shout out sa iyo. May Allah bless us all. Amen. Zirha Sakupayo, pa-shout ko yung Bono sa mga kamag-anak ko. Di ko alam kung taga saan sila, basta Pasinabaw family. Thank you. Ani Solano Tobias, kumusta kayong lahat? Pagbati mula dito sa Hong Kong. Thank you, Annie. Love Balmaceda Benedicto, pa-shout ko yung Bono from Barangay Gayong Norte, City of Ilagan. Thanks a lot, Love.
mga Clip Jeric Ongat. Pa-shoutout ulit from Uma Lubuagan, Kalinga. Excited na ako sa paparating na kwento ni Nero. Always sa Bangers, Kuya. Palagi po ako nakikinig. Mag-share din po ako ng kwento ko dito, Kuya Bono. Salamat and God bless you to also mga Clip Jeric Ongat. Wait namin ang iyong kwento, Jeric. Cherisa Matayo, Kafugawan. Pa-shout kami dito sa Tuwaw, Family Kafugawan, Arabes, Pagadiloan. Thanks a lot and God bless. Siguro mga kahugot na gusto magpa-shout out, rekta na kagad kayo shout out. Ganito kaagad oh. Halimbawa, Cherisa Matayo, Kafugawan, Kuya Bono, shout out ka. Ganun kaagad, ano? Para madali ang trabaho natin. Diretso na shout out na kayo kahugot, okay? Wala na yung magandang gabi, magandang umaga sapagkat kagabi kayo nag-send ay ngayon ko binasa ko. So hindi gabi, hindi ba? Rektahan na tayo sa shoutout. Next time kahugot ha. Zel Silverio, yan, binabaliktad ko pa kasi binalaktad nila. Kasi mahirap basahin kapag baliktad eh. Gaya nito, Zel Oirevlis. Silverio yon, di ba? Ba't yung ba binabaliktad? Anyway, Zel, shout out to you mula sa Hong Kong. Maraming salamat, Zel. Leslie Mayapit, pa-shout kay Bono from Banawe. Lagi ako nakaabang and hindi nag-skip ads. Sana naman mapasyal kami sa Banawe kahit minsan lang talaga. Kasama ko yung mga bata sa Happy Kids at Buljok. Ano? Siguro maganda mag-content dyan sa Banawe. Rice Terraces. Ang lapit lang yan kung tutuusin dito sa Isabela. Kaya lang well, anyway, Catherine Lastica Domingo. Pa-shout ko yung Bono sa best friend ko sa Kuwait na si Rowan Kurupus, always listening here in Israel. Belated happy birthday. Wow, maraming salamat. Okay? Javier G. Viterbo. Shout out sa family ko sa barangay Minagbag, Quezon, Isabela. Maraming salamat, Javier J. Viterbo. Rosel Alcantara Turingan. Pa-shoutout po sa mga listeners mo na nakikinig habang nagtatrabaho, lalong-lalo na sa mga katulad kong di nakalimot sa iyo kahit wala ka na sa radyo. Maraming salamat, Rosel. Di ba mas malawak ngayon yung ating tagapakinig dito sa YouTube kaysa sa radyo noon? Hindi ba, mga kahugot? Kasi meron tayong mga taga Visayas, Mindanao, Luzon at syempre sa ibang bansa, yung mga kahugot natin dyan na mga OFWs at sa mga citizens na sa mga bansang kinaroroonan nila. Dati hindi natin nararating yan kung nasa radyo tayo. So mas masaya ngayon kasi mas marami tayo, hindi ba kahugot? At maraming salamat sa suporta ninyo. Susan Aquino Galieva Viernes, shout out to you. Anne Marie, alam ko maganda ka. Alam ko maganda at kaabang-abang yung story nyo kasi pa-birthday nyo sa amin. Ay, wala akong ganon. Oo, pasensya na, no, kasi nakapila talaga yung mga kwento. So, hindi ako pupili ng isang napakaganda para basahin ko sa birthday ko. Hindi yon patas sa mga naghihintay sa pila. So, pasensya na kung wala tayong ganon, birthday surprise or anything. Tinanggal na rin natin yung mga Holy Week presentation, mga ganon. Kagaya sa radyo kasi dati may ganon eh. Kaso hindi patas yun kasi once talaga ay may tinulungan akong magsulat ng kanyang kwento. Si Daisy, nung nasa Kabanatuan pa ako, si Daisy yun ay kapitbahay ko, mga ilang bahay lang. Tinulungan ko siyang magsulat ng kanyang kwento at napakahirap, napakatagal ma-meet yung 5,000 words kahugot. So binibigyan ko talaga ng importansya yung kung kailan mo pinadala yung kwento mo para masali sa pila at hindi kita tatanggalin sa pila dahil lamang sa meron akong pinili na angkop sa special na araw. So kung pila para patas sa mga naghirap na makagawa talaga ng kanilang mga kwento. Okay? Kai, shout out to you, sabi niya. Shout out from Bansalan, Davao del Sur. Pasyado naman po sa Saban and Sarmiento family. Maraming salamat Kai. Judy Ann M. Pineda, shout out sa mga kamag-anak ko dyan sa Kawayan, Isabela at sa Iloilo po. Pasyado din po sa mga katrabaho dito sa CSD na nakikinig sa programa mong DKB. Maraming salamat Judy Ann. At panghuli, hopefully nabasa natin lahat, Mali
pampatanggal ng pagod ang pakikinig sa mga kwento na ina-upload mo. Maraming salamat, Mali. So yan naman mga kahugot. Muli maraming salamat sa paglalaan ng oras sa ating tampok na kwento ngayon. Hanggang sa muli, stay healthy, kahugot, stay safe, and God bless us all.